At eto na nga, ganap kahapon dito, pinapunta ng matanda ang kanyang pamangkin dito para tumulong sa pagluluto kasi nga may mga bisita silang darating. Nagtatrabaho din kasi siya bilang driver sa company nila kaya pag may mga papagawa ang matanda, tinatawag niya dito. Siya rin ang driver na sumundo sa akin noong unang hire ko pa dito sa mga amo ko. Sobrang bait nito at wala ka talagang masasabi sa kanya, pero yun nga, pag kami ng dalawang nagsama sa kusina at magpapaluto ang matanda, nako tiyak, wala pa ang mga bisita, nakalahati ng pagkain. Kung sa Pinas meron kayong tinatawag na Sharon para sa mga bisita, nagte-take out ng pagkain. Dito naman meron kaming tinatawag na Kuya Kim para sa aming dalawang taga-tikim ng pagkain. Padaan-daan nga dyan ang matanda pero nakikita niya kaming kumakain, wala lang sa kanya kasi alam niya talagang gawain na namin yan kahit noon pa. Ito palang kinakain kong ito ay oyster. Para siyang oyster omelette na niluto niya na kanina para matikman namin kung masarap ba, maalat ba o ano. Pero ayan nga, ganyan ang nangyayari. Sobrang dami ng pinapatikim niya. At ang nakakatuwa pa dyan, pinapatikim niya sa akin yung mga fried pork na yan. Kaso parang hindi ako satisfied ba kaya sabi ko gagawa ako ng sausawan. Kaya ayan ang nangyayari. Tingnan nyo, kanya-kanya kami ng dakot kung alin ba ang titikman naming dalawa. Busog na kaming dalawa, wala pa mga bisita. Nagtanong pa nga siya dyan sa akin kung meron daw ba akong inliaw o juice. Sabi ko meron doon, gusto mo cola o kaya yung 7-up. Tapos sabi niya sige daw. Abay hindi rin pala siya satisfied sa kanyang kinakain kasi wala daw siyang pantulak. Dumating pa nga kanina dyan yung matanda, tinatanong niya kung luto na daw yung ini-steam niyang isda. Ang sabi naman ng driver, mamaya daw masyado pang maaga. Ito ang kagandahan sa mga amo kong to, talagang magagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin kasi nga pamilya ang turing nila sa'yo. Hindi katulad nung unang amo ko na kinukwento ko sa inyo kahapon, diba? Sabi ko may mga bagay talaga na inayawan ko doon kung bakit ako umalis at isa na nga doon yung pagkain. Kasi alam nyo ba, napakayaman nila. Talagang mas mayaman pa sila sa mga amo kong to. Kaya lang ewan ko ba bakit napakakuripot nila sa mga trabahador nila pagdating sa pagkain. Hindi katulad dito, sabay-sabay kaming kumakain, kung anong pagkain nila, pagkain ko rin. Pero doon hindi, ang mga katulong nila nakain sa kusina, sila nakain sa dining table, magkabukod ang pagkain namin. Tapos ang laging niluluto ng cook nila sa amin, yun nga, puro gulay, mga ganun, samantalang sila puro karne. Parang ilang beses lang ata ako nakakain ng karne doon talaga lang. Tapos bukod sa pagkain, mababa pang sahod. Yun ang pinakamababang sahod na nakuha ko dito sa pagtatrabaho. Tapos di ba sabi ko sa inyo, may-ari kasi sila ng isang kilalang brand pagdating sa sapatos, mga damit, ganon. Ang daming branch ng kanilang company dito. Pero wala, ewan ko, ba't ganon sila? Alam nyo, naranasan ko pa nga doon, yung lalabas kami kasama ang alaga ko kasi nga di ba lagi akong kasama kung saan sila pumunta. Yung tipong kakain sila pero ikaw hindi ka nalibibigyan. Marami akong dahilan kung bakit kahit napamahal na sa akin ang alaga ko noon, mas pinili kong umalis at maghanap na lang ng ibang amo. Noong mga panahong yan kasi may mga nakilala na rin akong mga Pinay na nagsasabi na mataas ang sahod pag nasa labas ka. Kaya ayun, mas pinili kong maghanap ng bagong amo. At pag-alis ko nga sa mga among yan, dyan na ipinakilala ng kaibigan ko sa akin yung naging susunod kong amo na sinasabi kong terror sa umpisa pero siyang nagpaling sa akin sa WeChat noon. Kaso tumagal nga lang ako doon ng 3 buwan kasi lumipat sila ng ibang city.